Jesus na aking kapatid, sa lupa nami bumalik. Iyong mukha'y ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mo aking mata, mamulit sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Mamulat sa katotohanan. Mga kapatid, ito po ang ating napili ngayong pamagat sa linggong ito, the 16th Sunday in Ordinary Time. Ating ebanghelyo ay hango sa ebanghelyo ni San Lucas, chapter 10, verses 38 to 42. Mamulat sa katotohanan. Ano bang ibig sabihin ng namulat sa katotohanan? At siguro ang tanong dito, paano tayo mamumulat sa katotohanan? At yan ang nais nating bigyan ng pagpapahalaga sa ating pagbabahagian ngayon dito sa Music of the Gospel Sunday Reflection. At mga kapatid, ang nagbigay po sa akin ng inspirasyon sa linggong ito, sa aking pagmilay-nilay, ay yung isang awitin, Jesus na aking kapatid. Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sapin, punit-punit ang iyong damit, nawa ika'y mapasakin. Tulutan mo aking mata, mamulit sa katotohanan. Welcome sa Music of the Gospel Sunday Reflection. At sa ating lahat, sa taga-subaybay at walang sawang naging bahagi at nagbabahagi, nagla-like, nagkukomento sa Music of the Gospel Sunday Reflection, ito din po ang ating pagbabahagian ay isang pagmumulat sa katotohanan. Pagmumulat sa katotohanan dahil sa ating pagbabagian, nandoon yung pagbubukas natin. Pagbubukas sa ating puso at isipan, na alam naman natin na sa pamagitan ng isang encounter dito sa social media ito, alam ko po na may mga bagay na matutuklasan natin. Alam ko po na may mga bagay na kailangan pa nating matutuklasan. At sa pamagitan ng ating babahagian, sa inyong pagkukomento sa aking Facebook channel, sa aking YouTube channel, dito sa Music of the Gospel, alam ko po na mapapalalim natin ang ating ugnayan sa bawat isa, lalong-lalo na ang ugnayan natin sa ating Panginoong Diyos. At mga kapatid, nais nating balik-balikan ngayon, iugnay natin ang ating pagnilay-nilay, ating pagbabagian sa nakalipas na linggo ng mabuting Samaritano. Bakit nga ba mga kapatid, nabigyan natin ng pagpapahalaga? Dahil nakikita ko po na sa linggong ito ay kadugtong doon sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 10, verses 25 to 37. At dito binibigyan ng pagpapahalaga ng Ebanghelyong ito. At napakaganda dahil sinasabi niya ng isang skriba, mahalin mo ang Diyos ng buo mong puso, ng buo mong isipan, ng buo mong lakas, at ng buo mong kaluluwa. Talagang buong buo ang pagmamahal sa Diyos. Walang 1/4, walang 1/2, kundi yung buong buo. Ibig sabihin, nandoon yung paging sentro ng Diyos sa ating buhay. Na pagunahin natin ang Diyos na sentro sa ating buhay at dinudugtungan niya ngayon. At ang panghuli dito, mahalin mo yung kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At sabi ni Jesus, gagawin mo yan. Gagawin mo yan. Ipamulat mo yan. Ngunit para hindi siya mapapahiya na umalis na lamang, na wala siyang dala-dala na maparatang ni Jesus, nagtanong siya ngayon, sino naman ang aking kapwa? Wow! Sino naman ang aking kapwa? At doon si Jesus nagbigay ng salaysay doon sa The Good Samaritan, sa parable ng Good Samaritan. Mga kapatid, again, ang ebanghelyo natin ngayon sa linggong ito ay nagpapapalalim ng ating kaalaman kung anong ibig sabihin ng kapwa natin.
Alam niyo mga kapatid, sa awitin natin na binibigyan natin ng pagpapahalaga, the music, the gospel song, Jesus na aking kapatid, na pinapamulat dito sa awiting ito na sa buhay natin, sa ating pakipagtungo sa kapwa, may mga tao man na mga stranger, mga tao na ngayon pa lang natin nakasalamuha, kagaya ng unang pagbasa natin ayon sa aklat ni Genesis, na sinasabi doon na may natanaw si Abraham na tatlong tao na hindi niya kilala. At talagitnaan doon ng kainitan, napakainit na. At anong ginagawa ni Abraham? Nakita niya ito, tinakbo niya, sinalubong niya itong tatlong taong ito. At napakaganda yung hospitality ni Abraham, pinapakita niya. At nakikita ko dito mga kapatid, sa gesture ni Abraham, nandoon yung puso niya na nagsasalita. Hindi man nagsasalita, hindi man nakakaalam ang kanyang isipan kung sino itong mga taong ito, ngunit ang kanyang puso may sinasabi. At ang sinasabi ng puso ni Abraham ay bigyan ng pansin, bigyan ng pagpapahalaga, paglingkuran itong mga taong ito. Wow! Paglingkuran itong mga taong ito. At yan ang ginagawa ni Abraham. Binibigyan ng pagpapahalaga itong mga taong ito kahit hindi man niya nakilala. No, kagaya ng isang awitin, Jesus ng aking kapatid. Punit-punit ang iyong damit. Putikin ang inyong mukha. Parang hindi ka na makilala. Parang ikaw ay isang magsasaka. At mga kapatid, makikita natin dito na ito palang tatlong taong ito ay mga messenger ng Diyos. Mga messenger ng Diyos na pinapadama, pinapaalala ni Abraham na makikita natin ang Diyos sa ating kapwa sa pamagitan ng ating pagtulong, sa pamagitan ng ating pagbubukas ng ating puso't isipan. At ang napakaganda dito mga kapatid, dahil nung pinaglingkuran, pinagserbisyuhan ito ni Abraham, itong taong ito, doon sa isang puno, nandoon din po si Abraham, nakikinig sa kanila. Hindi pinapabayaan ni Abraham, hindi iniiwan ni Abraham hanggang matapos sila. At mga kapatid, hindi kaya ito napakaganda din po para sa atin, pagtitingnan natin yung sinasabi dito sa ating pamagat ngayon na mamulat sa katotohanan. Sa pagpamulat pala sa katotohanan, yes, nandoon yung hospitality natin, nandoon yung pagkiling natin, paglilingkod natin, ngunit huwag natin makakalimutan ang ginagawa ni Abraham. Pinaglingkuran at nandoon nakikinig si Abraham. Nakipag-encounter si Abraham. Hindi lamang sa pamagitan ng kanyang gawa, kundi sa pagkipag-encounter, doon niya natuklasan ni Abraham na ito pala ay mga mensahero ng Diyos. Napakaganda. Matutuklasan mo ang Diyos, hindi lamang sa ating magawa, napaka-importante itong magawa. Ngunit nandoon yung napaka-importanting bagay din po, yung pakipagdialogo, yung pakikinig sa bawat isa. At ito mga kapatid, dito ang binubulong ng ating Ebanghelyo ngayon, na napakaganda po ang Ebanghelyo natin. Dahil nandoon si Jesus, dumalaw doon sa magkapatid na si Maria at si Marta. Sinasabi dito na wini-welcome ni Maria at ni Marta si Jesus sa kanilang tahanan. At yung salitang welcome mga kapatid, alam natin na sa wikang Pilipino ay ito ay mabuhay. Pag wini-welcome natin yung tao, mabuhay. At again, pag isang selebrasyon, pag isang tao na wini-welcome natin, sinasabi tayong mabuhay. Mabuhay, hindi lamang siya ay may buhay, daladalan niyang buhay niya, ngunit dahil sa pagbubukas nating mga puso't isipan, nandoon yung kasayahan na itong taong ito ay napakahalaga. Itong taong ito ay nagbigay din po sa akin ng saya. Itong taong ito ay biyaya ng Diyos para sa akin. At nandoon yung mabuhay. Titingnan natin mga kapatid kung ano ang tugon ni Marta at ni Maria sa pagdalaw ni Jesus. Kung paano nitong mabuhay na tinutugon doon kay Jesus. Itong si Marta mga kapatid, titingnan natin.
Nung nandoon si Jesus, ang ginagawa ni Marta, abalang-abala siya sa paghanda ng pagkain para kay Jesus at sa doon sa kanyang mga alagad. Kahit abalang-abala siya, siya lang mag-isa. Pagod na siguro siya at nakikita niyang, bakit ako lang? Bakit ako lang? May kapatid naman ako. So nandoon yung frustration niya, nandoon yung inis niya, nandoon yung parang hindi siya mapapakali, nag-iisip na siya ng hindi maganda, hindi na si Jesus ang sentro sa kanya dahil yun na yung inis at pagod siguro niya. At nilapitan niya ngayon si Jesus. Ang sabi niya kay Jesus, Jesus, tingnan mo, ako lang mag-isa na gumagawa dito. Yung aking kapatid, nandyan lang, nakaharap sa iyo, nakaupo sa iyong harapan. Pwede bang sabihin mo naman sa kanya na tulungan ako sa aking magawain? Wow! Sa mga pananalita ni Marta, yes, wini-welcome niya si Jesus sa kanyang tahanan. Ngunit, ang nakita niya kay Jesus ay sa human. Buhay lamang ang nakikita niya kay Jesus. Wala yung mabuhay. Buhay lamang dahil buhay lamang nakikita niya kay Jesus. Si Jesus lamang nakikita niya na the human Jesus. Ang ginagawa niya ngayon, no, hindi niya alam kung ano ba talaga ang purpose ni Jesus, kung bakit nandoon. Yun ba talaga ang pagkain na purpose ni Jesus? Or baka may mas malalim pa na purpose si Jesus kung bakit nandoon nagdalaw si Jesus? Mga kapatid, ito din po ay tugon para sa ating lahat na pag minsan, yes, na paggaganda yung intention natin, nandoon yung paging hospitable natin sa mga dumadalaw sa atin, sa mga kakilala natin, no, sa mga pinaglingkuran natin. Ngunit at the back of our mind, at the back of our heart, nandoon yung inis. Nandoon yung parabagang kontragusto na sinasabi natin, na kontragusto yung maginagawa ko, labag sa yung kalooban. Labag sa yung kalooban yung maginagawa mo. At makikita natin dito din po, pag minsan sa simbahan natin, may napapakinggan tayo na sabihin na trabaho na lang trabaho ako dito, hindi man ako binibigyan ng pagpapahalag, hindi man ako pinupuri, hindi man na-recognize ang aking mga ginagawa dito. Ang pinakinggan natin, yung mga sarili lamang natin, yung kagustuhan lamang natin ang ating mga pinapakinggan. Mga kapatid, titingnan natin, si Maria ay nandoon, nakaupo sa harapan ni Jesus. Ang ganda-ganda, no? Nakaupo, at ang sabi nga ni Jesus, Marta, abalang-abala ka sa iyong mga ginagawa. Ang ginagawa na nakikinig siya. Wow! Nakikinig. Hindi kaya ito ang sa puso. Nandoon yung pagtanggap niya ni Jesus. Ang nakita niya, hindi lamang si Jesus, kundi ang Kristo. Nandoon yung mabuhay. Hindi lamang buhay ang tinatanggap ni Maria, kundi mabuhay na kinirecognize ni Marta na nandyan ang Kristo kay Jesus. Nandyan isang biyaya itong si Jesus, nandyan sa tahanan. Dahil biyaya ito sa tahanan, kailangan kong bibigyan ng pagpapahalaga, bigyan ko ng pansin. At kung titingnan natin, mga kapatid, doon sa unang pagbasa natin, nandoon yung kagaya ng ginagawa ni Abraham, pinaglingkuran, yung pagiging hospitable ni Abraham. At nandoon din po yung pagiging hospitable ni Marta. Ngunit alalahanin natin na si Abraham, dalawa ang kanyang tugon. Doon sa pagdalaw ng tatlong mensaherong ito, ang pag-take care, yung pagtugon sa kanilang pangailangan, at pagtugon sa pakipagdialogo, sa pakipag-usap. At ito napakahalaga sa atin, mga kapatid, no? Sa ating paglilingkod sa simbahan natin. Pag minsan baga tayo nagsisimba, ang priority natin ay yung mga pinapakinggan natin, yung mga abala natin sa buhay, yung mga inis natin, pagod natin sa buhay, yung parabagang nagsimba tayo na parang against our will. Parabagang nagpunta lang ako sa simbahan dahil ito ay linggo at talagang obligasyon ko na magsimba. Ngunit hindi natin nakikita kung ano bang essentiality ng pagsimba natin. Sino ba yung sinisimba natin?
pag sino yung sinisimba natin, makikita natin, siya pala ang sinasamba ko. Dahil siya ang sinasamba ko, siya ang pakinggan ko. At ito ngayon mga kapatid, isang dokumento, encyclical letter ni Pope Francis na ito ay sinisimulan ni Pope late Emeritus Benedict at tinatapos ito ni Pope Francis, itong La Lumen Fidei, no? The Light of Faith. At makikita natin dito mga kapatid na napakaganda dahil sinasabi man doon, if our faith is a human response to the God who loves us first, to the God who loves us first, our response, then ang pananampalataya pala ay hindi lang pananampalataya natin. May pananampalataya pala ang Diyos sa atin. At pag sabihin natin pananampalataya, yung sinabi nating taya, no? Tinataya, pinagkatiwala ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Nagtiwala ang Diyos sa atin. Nagtiwala ang Diyos sa atin dahil unang-una, siya man talagang lumikha sa atin. At sa paglikha niya sa atin, nilikha tayo, hindi accidental, kundi ayon sa kanyang pagmamahal. At kung ganun pala, ay pananampalataya ang Diyos sa atin dahil ito ay tugon lamang natin ang ating pananampalataya sa kanyang pagmamahal. Then, pag nandun tayo sa simbahan, pakinggan natin ang Diyos na unang nagmamahal sa atin. Hindi yung sarili muna natin ang tinitingnan. Yes, sa panalangin, nandoon yung dialogo, nakikinig tayo sa Diyos. At ito yung napakagandang tinitingnan natin mga kapatid, sinasabi natin na mamulat sa katotohanan. Paano tayo mamulat sa katotohanan? Mamulat tayo sa katotohanan, kagaya ni Abraham, kagaya ni Maria, na nakikinig sa Diyos. Pag napapakinggan natin ang Diyos sa buhay natin, ito ay sinasabuhay natin. At alam naman natin, ang boses ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ay ito ay tungo sa ating kabanalan, hatid sa ating kabanalan. At yun nga, napakaganda yung corporal work of mercy, no? Ng Mateo chapter 25 na sinasabi doon na tanong yung kanyang mga alagad, no? Dahil sinasabi ni Jesus, gutom ako, pinapakain niyo ako, uhaw ako, pinapainom niyo ako, hubad ako, dinadamitan niyo ako, bla bla bla. At sabi ng mga alagad, kailan ka Jesus nagugutom na ikaw ang pinapakain? Kailan ka Jesus na uhaw na ikaw ay aming pinapainom? Hubad na aming dinadamitan. At sabi ni Jesus ngayon, kung ginagawa niyo ito sa karaniwang tao, ginagawa niyo ito sa akin. Wow, napakaganda. Mga kapatid, matutuklasan lamang natin na si Jesus ay nandyan sa ating kapwa kung tayo ay mamulat, kung tayo sa pagmulat natin, nandoon yung pakikinig natin sa ating kapwa. Pagminsan, baka yung ating maginagawa ay hindi yun sa kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos dahil hindi natin pinapakinggan ang Diyos sa buhay natin. Ang mga sarili lang natin ang pinapakinggan. That's why sa awitin na Jesus na aking kapatid, malalaman lamang natin ang ating Panginoon Kristo sa mga kapatid natin kung mamulat tayo sa katotohanan. Pagmulat sa katotohanan ay nandoon yung pakikinig sa Kanya. Mga kapatid, tingnan baga natin yung mga tainga natin. Diba? Ang tainga natin ay pag idudugtong natin ito, ay hugis puso ito. At kung hugis puso ito, pag binubuksan natin ang ating mga tainga sa Diyos, nandoon yung dalawang tainga na nakikinig. Nakikinig dahil bukas na bukas ang puso natin, isipan. Sa atin pong lahat, mamulat sa katotohanan. The music of the gospel, Sunday reflection, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mamulat sa katotohanan, ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba.